makes it all the more freaky because hey guys, so today we are headed to the El Deposito Museum in San Juan City, Metro Manila. Tignan natin kung ano makikita natin doon. Nakita ko to sa Facebook na feature ng National Historical Commission, NHCP. So tingnan natin kung interesting yung museum. And this used to be, as the name implies, El Deposito. Parang depositary siya ng tubig. Malaki siyang tangke ng tubig underground. So ginawa nila siyang museum. And storied din yung history niya because maraming pinagdaanan, nagamit siya ng war. Tapos dito rin nag-break out yung pinaglabanan ba yun? I'm not sure. Basta tignan natin. So, very interesting makita yung naging history ng lugar. Hey guys, nandito na tayo sa labas ng San Juan City Hall, as you see behind me, and we're gonna figure out how to get to El Deposito. I think it's just around this way. So, tignan natin. So, we're walking along the edge of Pinaglabanan Shrine, and doon tayo nag-park banda sa City Hall. I think it's this way. And makatao-tao. Tignan natin kung bukas. Sana bukas siya, di ba? Yan yung pangalawa natin pupuntahan. Unahin muna natin yung El Deposito, which is, I think, over to the left. Hall of Justice yung nandun. Kasi nakapunta na ako dyan a few times. Yun yung Hall of Justice ng San Juan. So we're here. We found it. Museo El Deposito. We are open. Entrance is free. Museum schedules Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. So yan, take note nyo na lang. Wow. Uncover the history underneath. Wow. So tignan natin. Reception to the left. So pasok na tayo. Dito daw muna sa ground floor. Merong audiovisual presentation. Mula sa mga manilinis na batas. Nagtitindi ng ilang mga kabahayan ng tubig ulan at ang ilan naman ay may kanya-kanyang balon. So, this audiovisual presentation is showing us the history of the El Deposito and yung Manila Waterworks na backbone ng water system dito sa Metro Manila when it first opened. Ang galing, nakakatawa naman yung history. Hinigis mo ang pumili ng buo kung saan itinayo ang El Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akma nitong layo mula sa Santolan at Maynila. Kinailangan din sapat ang taas ng lugar upang mapadali ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang galing. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang fountain. Kabilang rito ang espesyal na Carriedo Fountain na pinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo y Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan. Nice. I believe that the original fountain is now at MWSS in Balara, if I'm not mistaken. After no audiovisual presentation, pakita tayo ng second floor. So ito yung sinabi rin nung sa atin nung sa reception na after the audiovisual presentation, nakit daw tayo Gallery 1. Ito yung diniscuss kanina na si Carriedo, Francisco Carriedo y Peredo, yung nag-fund ng waterworks, including the El Deposito. Ayan yung Carriedo Fountain. Okay, din-transfer siya from Sampaloc to Plaza Dilao in Paco, and then inilagay sa Santa Cruz, Manila noong 1997, and then a copy of it is in Balara. Okay, so mali ako doon sa sinabi ko kanina. Copy lang yun nasa Balara.
water dispenser hydrant. Ganito yung mga itsura nila noon. Yes. So I suppose this is one of them. Reproduction na lang siya. Original to and reproduction to. Nice. Grabe no, dyan sila kumukuha ng tubig dati. Barrel filter. So this is what they use to filter water. With fine sand and charcoal. Diba? Yung technology na parang yung using charcoal to filter. Matagal na siya. Ito yung diniscuss ng kanina dun sa may audiovisual presentation. Yung aguador sila. Yung nagde-deliver ng tubig sa mga tao. Pagsusuri ni De La Corte, 1859. They researched kung saan kukuha ng tubig. So, basically, they got water from Rizal. Kasi yun yung mas malinis na part pa noong time na yun. So, this is Pinaglabanan Shrine. And El Deposito is underneath. Wow, laki niya. Oh. Dito tayo ngayon eh. Ang laki niya. Kung abot siya doon. Ang laki. Wow. Alam mo, sobrang fascinated ako sa mga maps. Canal de Conducción de Aguas Potables. So, canal of potable water. Ayan o. From the tributaries of the mga ilog sa Rizal going all the way to El Deposito and then to Manila. The first plan of the Manila Water System Project. Ito yun. Yung source ng water in Santolan, Pasig. Kasi Marikina to eh. Santolan, Pasig. And then, may pipes. Ito yung El Deposito. Nice. So, currently, itong system na to, I'm not sure if this is, wala na to I suppose, kasi wala na El Deposito Museum na siya eh. Ang nagsaserve na ganyan ngayon would be Balara, which is somewhere here, I suppose. And na pinagkukunan ng tubig is the dams. Yung mga Angat Dam and La Mesa Dam. Nakakatuwa magtingin ng mga old maps. Wala lang. Halimbawa ng mga materyales ng konstruksyon, landrillo at apog. Landrillo and lime, bricks and lime. Okay. Tapos cement. Tapos yung pipes, cast iron pipes ang ginamit, and then coal upang mapagana ang mga makinang pampomba. Kinailangan mag-angkat nito mula Australia. Tapos ito, Casa de Servicios in El Deposito. Parang service center ng El Deposito. Ito siya. 56,000 cubic meters of water, enough for 300,000 people. Proceed na tayo sa Gallery 3. Labanan sa San Juan del Monte. Ito na yung war map of San Juan del Monte in 1898. Sorry, 1898. Tama, 1898.
Ayan yung yung El Deposito na service center. Bukana ng tunnel na itinayo ng panahong Commonwealth. Ayan, mapa ng ginawang patubig na pinangasiwaan ng NAWASA, National Waterworks and Sewerage Authority. At kaya pala ang tawag nila dati sa drinking water, NAWASA. Tingnan nyo, as recent as 2015, yun yung bukana ng El Deposito. Very recently lang pala siyang nilinisan, 2016 yan. Wait guys, so I went back to this map ng NAWASA and this is the current system na. This is Ipo Dam going down Bicti Novaliches Aqueduct, going down to La Mesa Dam, then going down the Novaliches Aqueduct to Balara Filters, tapos papaba siya dyan. Papaba siya ng San Juan pa rin. Nice. Pero ito na nga yung system natin ng current na water sources natin. And I believe they're working on dams somewhere here in Rizal, yung Wawa Kaliwa Dam area, di ba dito yun? Nice. Buti pala, bumalik ako dito sa area na to. Ginamit ng mga Hapon ng El Deposito bilang imbaka ng bala noong World War II. This was 1942. Bukana ng tunnel na itinayo noong 1970s pala to. Itong picture na to kanina. Okay. So I guess, baba na tayo. Sayang meron silang virtual reality headsets. Kaso, off-limits siya. I suppose nung COVID pa to. Pero wala. Hindi na siguro nilang naibalik. Sayang naman. Well, let's find our way down. Ito. May arrows pala. Pababa dito. So these are artifacts that they were able to dig up when they were rehabilitating the El Deposito. Mga wala lang, a quick snapshot of our history. Mga bote ng soft drinks, mga ganun. Wala lang, nakakatawa. Tapos ito naman, mga war remnants, mga bala, mga hard hats. So, baba na tayo. Ayun, after pala dito sa loob, dito na pala yung tunnel sa labas. Ayun, ginaguide tayo ni ate. Pababa dito sa tunnels. Ooh. Thank you po. Ay, hindi, okay lang po. Thank you. Mag-hard hat tayo mga be. So, pababa na tayo. Ooh, okay. Wow! Wow! Surprisingly, hindi siya mainit dito, ha? Although, kita mo yung mga vents dito. Pero amoy kulob siya. I'm not gonna lie. Parang amoy basahan. Pero, well, we are underground and this is used to be a water reservoir, diba? So, wow! Wala lang, nakaka-ignore siya. Oh my God. Oh my God, nakakatakot. Guys, malalim siya. Guys, malalim siya. So, dadaan tayo dito.
Guys, nakakatakot siya. Wait, kaya ko ba to? Guys, mag-isa lang ako dito. Walang ibang tao. Guys, I am alone. Walang tao dito. Pang thumbnail yan. Oh my God. Guys, medyo ano siya, nakakatakot siya. Guys, nilalakasan ko lang yung loob ko, pero yung totoo, natatakot na ako. Natakot ako. Inoferan ako ni ate na samahan daw niya ako, pero nag-no ako. So scared. Teka lang. It makes it all the more freaky because pinakita kanina yung history, di ba? Na this has gone through like World War II. Teka, tatry natin. Iikot tayo dun sa may dulo. Guys, nakakatakot siya. Tapos mag-isa lang tayo. Guys, nakakatakot because I can hear water. Ay, ito pa yung mabaho. Guys, ang lalim pa niya. Tara na, ayoko na. Natakot ako. Survive. Pero guys, ang ganda niya. Well, pang thumbnail yan. Akit na tayo. So, merong elevator and stairs. So, yung binuksan nilang area ng El Deposito is not super big, but it's big enough for you to get a sense of yung feel niya. Isa to sa mga best recommendations ko for museum kasi hindi masyado matagal yung gugugulin yung oras dito. Hindi siya ganun kalaki kasi. Pero, ang dami yung matututunan. Wala lang, nakakatawa. So, sakay na tayo elevator. So, right after the El Deposito, we're gonna go to the Museo ng Katipunan, which is right beside. And I'm gonna reserve that for the next video. So, see you in the next video. Ay, ito pa yung mabaho.